Mayroon na naman tayong mga may init na issue na tatalakayin ngayong araw po ng Thursday. Pero bago po yan, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit na hindi pwedeng mawala sa ating umaga. Ayan, ritual na po natin yan, na bago natin simulan ang ating programa ay mayroon muna tayong maikling kwento at maikling pagbabalita ng mga salita ng Diyos. God is good. Minsan, ipinasyal po ni San Pedro sa langit ang isang tao at dinala niya sa isang malaking gusali ang taong iyon. Pumasok sila sa isang malaking silid at nakita ng tao sa kwartong iyon ang mga anghel na busy magbukas ng mga sako-sakong envelope at binabasa ang mga sulat na iyon. Sa pagtataka po, tinanong ng tao si San Pedro, ano pong mayroon sa kwartong iyon? Ang sagot po ni San Pedro, ito ang receiving room. Dito tinatanggap ng mga anghel ang mga sulat, request, petisyon ng napakaraming tao na may hinihiling sa Diyos. Pagkatapos po ay nagpunta rin sila sa isang silid na malaki rin at nakita doon ng tao na busy ang mga anghel sa paglalagay ng mga sulat sa envelope at inilalagay sa isang conveyor belt. Nagtataka muling nagtanong ang tao, ano naman po ang ginagawa ng mga anghel dito? Sagot naman po ni San Pedro, ito po ang processing room. Lahat ng mga sulat at petitions, request na sinagot ng Panginoon ay pinoproseso dito at ipinadadala sa mga humiling. Pagkatapos ito, nagpunta pa sila sa isang silid na may kaliitan. At nakita po ng tao na hindi katulad ng mga naunang silid, doon ay konti lang ang mga anghel. Medyo madilim, wala silang masyadong ginagawa. At ilan pa sa mga anghel ay natutulog pa. Muli pong nagtanong ang tao, ano ang silid na ito? Bakit yung dalawang nauna ay napakalaki, ito na may napakaliit at wala masyadong pinagkakaabalahan? Sagot naman po ni San Pedro, ito ang gratitude room. Nakakalungkot, maraming request ang sinagot ng Diyos, subalit kaunti lamang ang nagpasalamat. Kahit man lang thank you cards, walang nagpadala sa Diyos. Sinabi pa po ni San Pedro, natatakot ako na balang araw, kakailanganin ng isara ang kwartong ito. Ano pong mapupulot nating aral sa kwentong ito? Sa bawat answered prayer po natin na nakukuha, parang mapapaisip po tayo, nagagawa po ba nating magpasalamat? Kahit po doon sa mga maliliit na blessing na ating natatanggap. O baka naman pag natupad na po yung ating hiling, parang kalimutan na nakakalimutan po nating magpasalamat. 'Di ba? Yung mga wish granted natin, minsan pa nga dahil hindi po natin natatanggap agad-agad yung mga hinihiling natin, parang nababaliwala yung mga maliliit na blessings, nakakalimutan nating ipagpasalamat. Samantalang daw humihiling pa lang tayo, mayat maya, ayan, dasal dito, dasal doon. Lahat na ata ng simbahan pupuntahan talaga, Sana po kung gaano tayo kataimtim na nagdarasal sa tuwing may kahilingan po tayo, ay ganun din tayo kataimtim na nananalangin at nagpapasalamat sa Panginoon kapag natupad na po ang ating ipinagdasal sa Kanya. Siyempre bukod po doon sa request natin sa Panginoon, marami din po tayong mga biyaya na nare-receive sa araw-araw. Ito nga lang po na nagising na naman tayo ngayong umaga, napakalaking blessing na po sa Panginoon na nandito na naman po tayo, binigyan tayo ng isa pang pagkakataon na mabuhay dito po sa mundong ibabaw. Sabi nga po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Thursday.